Maligayang pagdating sa podcast na ito na inuuna ang sarili. Sarili? Ay, mali ba ako? Okay, inuuna ang Filipino, syempre. Ayun na nga, dahil bilang estudyante ng FEU, bumalik ako sa nakaraan. Oh, paano? Yes. Paano yun? Syempre, gamit ang librong to. Ang galing! O, diba? Magaling. Magaling siya, diba? Ngayon, nung bumalik kasi ako nung nakaraan, Oh. meron akong isang tanong na Sige, pagkabalik ko dito, kaya ko na to, no? Paano kaya nagsimulang mabigyan ng malaking halaga? Kasi yung mahalaga, yung sariling atin. Totoo. Kasi napapaisip din ako kung paano natin mas mapapahalaga ng atin. Oo, Diba? naisip ko rin yan. Paano kaya, no? 'Di ba? Kasi sa panahon ngayon, grabe, ibang-iba talaga yung panahon dati kasi pagkabalik ko dito, ay, ito na pala 'yun. Ay, parang malatereserye talaga. Para ibang-iba talaga. Oo. At kasi dito na pumapasok yung isang patakarang nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan. Oo. Ay, parang alam ko yan. Alam nyo te. Kasi hindi ko alam kung nag-trending na ba to. Kasi nung time na yon nasa panahon ako ni... Hindi, mamaya na natin yun sasabihin. Sino Mamaya kaya? na. Sino ba Sino yun? yun? Pero ano kaya yung patakaran na to? Ito ang Filipino First Policy. Pero sino nga ba yung leader na nagtaguyod ng ideyang ito? Sino? Sino yun? Hindi ko rin kilala. Well, Kilala mo ba? alam ko kung kilala mo yun. Okay. Ayaw mo lang sabihin. Pero, mamaya na. Oh, sige, Mamaya sige, na. sige. Sige. Teka, di ba sabi mo, Filipino First Policy? Oh. Paano yung ibang lahi? Pilipino lang talaga? Hindi naman siguro, di ba? Hindi naman. Kumbaga, meron lang talaga tayong focus sa sariling atin. Ganon. Ikaw, meron ka bang Para dyan? sa akin naman, kung hahanapin natin ang pinagmulan ng Pilipino, hindi yan basta sumusulpot lamang sa bawat kanto, bawat kalye. Oo. Ito talaga yung librong to. Di ba? Kagaya ni Carlos P. Garcia. So, siya pala yun. Parang Ayaw mas pa kasi nauna mo pang... sabihin Oh. Panauna mo na pala atang nalaman. So, sino nga ba siya? Sino ba siya? Basahin natin sa libro. Baka nakasulat. Baka may makukuha tayong impormasyon tungkol Meron dito. kay Carlos P. Garcia. Meron dito kasi nag-note-taking ako eh. Yan ang Ay, gusto ko. Ganon ang isang estudyante ng FEU. Wow! Ayan siya. So, sino nga ba si Carlos P. Garcia? Isang guro at makata na napadpad sa politika. Mula kongresista, naging senador, naging vice-presidente at sa huli naging ika-8 Pangulo ng Republika. Grabe. Kawalo ha. Kawalo. Infinity, di ba yung ibig sabihin nun sa Oo. Ingles? Tsaka naging presidente siya, tapos naging vice-presidente pa. Oo. Tapos senador din ba? Bago siya Senador maging din ba siya? presidente. Oo. Grabe. Nakakahanga siya, di ba? Oo. Kumbaga, step by step niyang... Nakukuha yung process. Yes, ayun. Kasi alam mo yung ibang politiko, basta-basta na lang tumatakbo bilang presidente, di ba? Kaya ni Carlos P. Garcia yung matuwid na proseso. Hindi katulad ni... Hindi ba? Hindi ba natin siya Bawal sabihin? mag-name drop. Hindi ba natin siya sasabihin? Ayan. Ito. Pero kasi, hindi lang ang pagiging leader yung iniwan ng dating Pangulo. Oo. Meron din kasi siyang, ayun nga, yung sinabi ko kanina, gumanon pa ako. Meron siyang hindi yung gustong ipamulat sa lahat ng mga Pilipino. Ito ay unahin talaga natin yung sariling atin. Tama lang. 'Di ba? Tama lang 'yun kasi sa panahon ngayon, alam natin kung paano na naging trending, naging kilala na yung popular ang mga produkto ng mga banyaga.
ganon. Galing sa ibang bansa. Lalo na yung mga sa mga media, mas nakikitaan na natin o mas na ano ba tawag dito? Yung mga pelikulang Mga pelikula na galing sa bansa tapos mas nakukonsumo na natin siya kaysa sa ating sariling Teka, di ba mas popular na yung mga pelikula sa ibang bansa? Tatanungin kita, ano bang mga pelikulang Pilipino alam niyo? Di ba unang papasok sa isip natin ay yung mga pelikula na galing sa ibang bansa? Pag tinanong ko kayo, anong pelikula ang paborito niyo? Siguro ang may sasagot niyo galing sa ibang bansang pelikula yun. At hindi saling sa Pilipinas. Oo Diba? nga. Oo, kasi parang ang Ayun napapanood lang talaga natin ngayon is yung mga, kung ano na yung mga na ibibigay Oo. ng mga, o kaya mga trending o mga popular nung sa ibang bansa. Hindi katulad nung dati. Pilipino lang talaga. Oo, oo. Nakalimutan na natin tangkilikin ang atin. Hindi lang sa pelikula, pero pati sa ating produkto. Oo. Basta, ayun na nga, Filipino First Policy. Ayan ang tinaguyod na filosofiya filosofiya ba? Parang mali ako. Pero yung ideya, na binigay ng ating dating Pangulong parang Garcia. plataforma. Parang legasiya. Ayun yun. pala yun. Ano ba yan? Yun yung binigay niya sa atin, or iniwan niya sa atin. Kasi, para palugain yung mga negosyong Pilipino, para pahalagahan yung kultura ng Pilipino at hindi yun mawawala dapat sa atin. Sa madaling salita, kasi kung kaya natin, mga Pilipino, bakit hindi Pilipino ang unahin? Oo na naman. 'Di ba? Kasi isipin nyo, araw-araw tayong bumibili ng damit, pagkain, gamit sa Oo. bahay. Ang dami. Mas madalas natin napapansin yung galing sa ibang bansa kaysa gawa ng kapwa natin Pilipino. Oo. Kaya bakit ganun? Lalo na yung mga fashion style na sinasabi nila. Yun yung mga ang hirap ng magkuha ng mga fashion style sa mga Pilipino dahil yung pinaka-trending sa buong o sa global yung mga mas binibigyan natin ng Parang ginagaya na Oo, lang naman. na lang natin. Pero ang punto ng Filipino First Policy ay simple lang talaga. Kung susuportahan natin ang sarili nating produkto, tayo rin ay magiging maunlad, kagaya ng mga ibang bansa. Pero, eto, tandaan nyo hindi rin perpekto ang Filipino First Policy kagaya ng maraming bagay. Hindi lahat ng bagay perpekto. At naging controversial to nung panahon ni Pangulong Carlos V. Garcia. Oo. Kasi sino bang perfecto dito? Ako? Perfect? Hindi. Perfecto pala. Naintindihan ko naman yung punto ni Garcia Kayo ba? Oo naman. Gets naman. Kasi pagkatapos ng giyera, parang lahat na lang ng banyaga, ang tingin natin mas magaling, na para bang ang mindset ng marami ay pag-imported, mati quality. Hindi naman mas Yun din. maganda Hindi naman yung tunay. Kaya, sinabi niya, teka lang. Sabi Paano niya naman yung sariling Sabi niya atin? talaga yun. Sabi niya, Sinabi niya yun. Oo, sinabi niya yun, teka lang. Oo. Unahin natin yung atin. Oo. Doon pumasok yung Filipino First Policy. Favorite talaga natin yun. Paborito talaga natin yung Filipino First Policy. Okay. Oh. So, ano nga ba yun? Gusto kasi ni Garcia palakasin yung negosyo ng mga Pilipino para hindi tayo laging nakaasa sa iba na para bang lagi tayong nasa laylayan ng lipunan. Hindi naman yung tunay, di ba? Hindi pwede yun. Hindi pwede Hindi siya yun. maaari. Kung sa madaling sasabihin, kung ngayon siguro ngayong panahon, para tayong nasa TikTok comment section,
may nag-post ng Filipino First Challenge. Tapos may nag-comment, support local. Tapos may magre-rebat naman, oo, pero bakit mas mahal? Tapos ito namang si seller, nagagalit agad. Nare-rage bait agad. Oo, yun, rage bait. Yun yung sasabihin ko sana. Rage bait sa comment Eh, di wag section. silang bumili. Oo, di ba? Kaya, dito na nagsimula yung diskusyon o kaya yung awayan. Away sila. Hindi siya simpleng tama o mali. Parang group chat na hindi matapos-tapos kasi lahat naman may punto. Oh, parang lahat ng tao may sasabihin at Oo, sasabihin talaga. magsasabihin. Hindi mo sila makokontrol kung ano man yung gusto nilang sabihin sa'yo. Kasi may sarili-sarili naman tayong opinion. Tsaka dami-daming Pilipino sa Pilipinas eh. Lahat Oo. yan may opinion. Bawat Hindi isa sa naman natin kanila. kaya, ikaw, ganito yung sasabihin mo sa comment, Oo. ito, ganyan. Hindi Lock naman kita. ganyan. Pero may mga nababayaran na gano'n eh. Oo. Troll! Oo. Troll lang tawag sa kanila. Pero ano, wag na natin Oo. pag-usapan. Kasi baka ma-trigger si... Wag Ay, na. hindi. Okay. Baka ma-OPC pa kayo dyan. Uy, OPC sa FEU. Oo nga, no. Estudyante Sige, pala sige, tayo sige. ng FEU. Ayun na nga, di ba, sa paglalakbay ko, mahalaga talaga na balikan yung paglalakbay ni dating Pangulong Carlos P. Garcia sa politika. Kasi mula sa pagiging kongresista, naging gobernador, senador, vice-presidente, hanggang kalaunan naging Pangulo na ng Pilipinas. Parang lahat Di ba? ng position nakuha niya. Oo. Tas ito lang yung patunay na yung kanyang karera hinuhubog ng mahabang panahon. Oo. Hindi siya katulad ni... Ay, Lagi tayong may gustong sabihin sa ganung no? Hindi pwede, ate. Hindi pwede. Hindi po ate. Ayan. Nagsimulang kongresista hanggang sa naging pangulo. Lupit, di ba? Oo. Samantalang tayo mula high school, naging kolehiyalang pagod. Tapos hanggang ngayon, parang career in progress pa rin. Pero wala namang masama doon. Oo Kasi, naman. di ba, nasa tayo, maayos na progreso. At least may progress. Oo. Pero, seryoso. Makikita natin na hindi basta nakarating si Carlos P. Garcia sa pagiging Pangulo, pangulo. oo. Pinagdaan niya nga lahat halos ng antas ng gobyerno eh. Na hindi pinagdaanan ni... Kanina pa. Kasi, nakakaano siya O, eh. ikaw, ano masasabi mo? Pero sa kabila ng lahat, may iniwan naman siyang bakas. Pinalakas niya ang ugnayan sa mga bansang Asyano na para bang sinasabing hindi lang kanluran ang mundo. Oo. Oo. Hindi nang kanluran ang mundo. Hindi sa kanluran umiikot ang mundo. Okay. Naiintindihan kita. Buti naman nakakarating yung pinaparating ko. Nakakarating. Nakakarating siya. Nakakarating. Ngunit sa kabilang banda, may mga kritiko ring nagsabing ang kanyang pamumuno ay hindi nakaligtas sa mga issue ng ano? Katawilian? Parang mali din ako. Katiwali. Katiwalian. Yun, Katiwalian. okay, Ganun okay. pala yun. Okay. Hindi siya nakaligtas sa katiwalian Ayan. at political favoritism. Mga paratang na hanggang ngayon, tila paulit-ulit na multo sa ating kasaysayan. Para lang ba yung kanta ng Cup of Joe na multo? 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 Ano yun? Buti pa multo, nagpaparamdam. No? Hindi Ah. kagaya Ano ng... yung kanta? Ay, May numulto na ako ng ng damdamin ko. Ng damdamin ko. Oh, Sige, tuloy mo. okay. Tuloy ko. At marahil, kung siya'y nabubuhay sa panahon ngayon, sa kasalukuyan, makikita niya ang ating panahon at napapaisip, hala, ang Pilipino ba'y tunay nang nauuna? O naka-add on to cart pa rin ba? Na para bang back burner lang? Oo. Na-add Alam mo, to cart? naaral din namin to, pero hindi ko na siya ganun naalala. Pero ang sinabi lang sa akin ng guro na iyon ay ang Pilipinas ay still in progress Ay, pa oo. rin, di ba? Pareho ba tayo ng guro na nagsabi? Hala, parang pareho tayong guro. Parang sinabi tayo. na rin sa akin yan. Oo, di ba? Kasi ang sinasabi nila underdeveloped sa Ingles. Oo.
At saka, pinaka-inanuhan talaga nila yung ang Pilipinas ay Hindi third world country. yun. At saka, paano kaya kung nabubuhay pa rin si Pangulong Carlos P. Garcia ngayon, no? Ano kaya yung magiging pinaka-reaction niya? Diba? Wala, si Carlos P. Garcia. Ay, Ganda. Napaligon din siya. Napaligon din. Meron pa talaga tayong special guest. Oo. May special game po. Welcome. Carlos P. Garcia. At ayun, ayan, bago tayo magtapos, dahil nalaman naman natin kung ano yung mga nais nating ibahagi sa isa't isa, meron kasi akong isang tanong na dala-dala ko mula nung nakaraan. Ito ay, ang Filipino First ba ay napapanahon pa rin ngayon? Sa tingin ko, pwede nating gamitin yung mga ideya mula sa Filipino First Policy. Katulad ng, dapat nga natin, syempre tangkilikin yung sariling atin. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat nakafocus lang sa mga gawa natin. Kasi, kung sa totoo lang naman, lahat ng mga nagagawa dito sa Pilipinas, hindi pa masyadong bihasa o hindi pa masyadong improve. Diba? Kaya, hindi natin maiiwasan talaga na tangkilikin yung sa ibang bansa. Kagaya na lang ng mga gamot. Meron ba tayong maraming nakaka-invento ba ang mga Pilipino ng gamot na nakakatulong magpagaling ng mga tao? Wala naman, di ba? Oo, kasi sa ibang bansa lang yun. Katulad ng mga vaccine ng COVID-19, di ba? Oo. Umaasa tayo sa ibang bansa. Oo, sa naman. ibang bansa. Oo. Oo. Ikaw. Hindi lang naman sa pagtatangkilik, kailangan din natin itong ipaalam sa ibang mga tao sa global na perspektibo. Kagaya nung nagte-trending ngayon na ube. Ube? Ube. Oo, yung Tawag ub. din ng ub. Oo, binabasa nilang ub. Mula sa mga cafes o Oo, kaya kape yan. sa mga pagkain. Sikat na sikat to ngayon. At dahil dito, mas natatangkilik din ng mga banyaga ang ating mga produkto. At maganda ito. Oo, talaga. Oo. At saka sa pinakahuli, lagi naman natin itong sinasabi, marami tayong prioridad sa ating buhay. Pero hindi dapat natin kalimutan kung saan tayo nanggaling. Oo. Diba? Tama yun? Tama ba yun? tama Tama Kagaya nga ng sinabi ng lola ko. Sinabi Kailangan, sumalangit na. Kailan niyo sinabi? Kailangan natin balikan ang ating pinanggalingan. Kundi, hindi tayo makakarating sa paroroonan. Paroroonan. Oo, ang ganda yun. Sinabi lahat ng lola. Oo. Lahat ng lola sa Pilipinas. Lahat. Sabi na yun. Oo. Kasi mas marami silang karanasan. Baka nga nakilala pa nila si Pangulong Carlos eh. Ay, Di ba? Sarang. Di ba? Baka magtropa pa nga sila. Sabi naman. Tropa. Tropa talaga. At dito na nga nagtatapos ang podcast na inuuna ang sarili. Ay, mali ba ako? Mali pa rin ba? Mali na pa rin. naman. Ayan. Inuuna ang Pilipino. Ngayon, gusto lang namin makarinig ng mga sagot na manggagaling sa inyo. Ano nga ba yung tanong natin ulit kanina? Ayun nga, kasi 'di ba napigay na natin yung mga opinion natin. Yung mga manonood naman, panahon na nila para Comment down down below below. ang kanilang opinion kung napapanahon pa ba ang Filipino First Policy ngayon, taon 2026. Napapanahon pa ba yun? Napapanahon pa ba Comment down yun? below. Huli, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe. Para sa Pilipino, Para sa Pilipino. Ang salamat.